na ang tao makasalanan, right? At sangayon sa Bible in Romans 6:23, for the wages of sin is death. So dahil ang tao ay makasalanan, ang tao ay mamamatay. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Now, ang Bible hindi lang nagturo ng physical na kamatayan, meron tinatawag ang Bible na ikalawang kamatayan. Okay? In Revelation 20, sabi ng Bible, Revelation 20:14, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. So yung second death, ito yung impyerno, which is yung lake of fire. Dalawa lang patutunguhan ng tao pag siya namatay. It's either sa langit or sa impyerno. Walang purgatorio. Okay? So ang langit at impyerno is forever. Now ang tanong is this, sino-sino nga ba pupunta na impyerno? Sino nakapagsinungaling na? Lahat naman. Lahat? Lahat. Okay. Sabi ng Bible, all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Sa ngayon sa Bible, lahat ng sinungaling ay pupunta ng impyerno. Now, bukod sa pagsisinungaling, marami na tayong nagawang kasalanan laban sa Diyos. Correct? So sa ngayon sa Bible, na tayo makasalanan and we deserve hell. You will go to hell. If you die today, you will go to hell. Yun sa ngayon sa Bible. No, that's bad news. Tama? Yes. Now, merong good news. Ang good news is mahal tayo ng Diyos. Tama? Yes. Now, kung mahal tayo ng Diyos, gusto ba ng Diyos na pumunta tayo ng impyerno? No. So in Romans chapter 5 verse 8, sabi dito ng Bible, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Now, sino dito naniniwala si Jesus Christ is God? Do you believe that? Na maraming tao hindi naniniwala si Kristo ay Diyos. But sa akin sa Bible, that there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Sabi ng Bible that the Word became flesh. So ang Panginoong Hesus, siya ay salita. Ang sabi ng Bible, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Okay? So sa akin sa Bible, ang Panginoong Hesus ay Diyos, buwaba sa lupa, namuhay siya na walang kasalanan, perpekto, at sa huli ng kanyang buhay, siya ay pinako sa krus. Sa ngayon sa Bible, na siya pinako sa krus, sa kanyang katawan, sabi ng Bible, lahat ng kasalanan ng tao ay kanyang pinako. So yung kasalanan ninyo na nagawa noon, ngayon, at yung magagawa nyo pang kasalanan, si Jesus ay namatay para sa inyong kasalanan. Malaking kasalanan or maliit man na kasalanan. Ang kanyang katawan ay nilibing. Pumunta ang kanyang kaluluwa sa impyerno for 3 days and 3 nights upang bayaran natin kasalanan. After 3 days, muli siyang nabuhay. So yun yung tinatawag ng ebanghelyo or yung good news, gospel. Na si Jesus ay namatay, inilibing, at muling nabuhay. Now, namatay si Jesus sa lahat ng tao. Pero hindi lahat pupunta ng langit. Bakit? Meron tayong kinakailangan gawin. Isang bagay na tinuro ng Bible na kinakailangan natin gawin para pumunta ng langit. Now, maraming tao ang paniniwala ay iba. Alright? So, let me ask you this. Ano sa tingin niyo ang kinakailangan yung gawin para kayo pumunta ng langit? Sa Bible. Magbasa ng Bible? Ano pa? Mag-pray araw-araw. Mag-pray araw-araw? Pakabait? Okay. Bawasan ng mga sala. Bawasan ng kasalanan. Okay. Pag-isiyan ng kasalanan. Now, here's the thing. Maraming tao, yan din ang paniniwala. Maging mabuti ka, magsimba, tama, sumunod sa utos ng Diyos. Pero sangayon sa Bible, isa lang ang kinakailangan gawin. In Acts 16, meron nagtanong. Sabi, sirs, what must I do to be saved? Ano ang dapat kong gawin? Ano kinakailangan kong gawin para maligtas? Sangayon sa Bible, and they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. Ano yung salitang believe? Magtiwala, right? Or maniwala. Magtiwala, trust, tama? Faith. So sa ngayon sa Bible na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng pagtitiwala sa Panginoong Hesus. Anong dapat yung paniwalaan? Na si Jesus ay namatay, nilibing at muling nabuhay. So magtitiwala kayo sa Kanya para sa kaligtasan. Pero ito ang problema. Ang tao, ang paniniwala sa sarili. Mabait ako, kaya ako pupunta langit. Nagsisimba naman ako, kaya pupunta langit. Nagsisi naman ako sa kasalanan ko, kaya ako pupunta langit. Wrong. Sa ngayon sa Bible, ang kaligtasan is pagtitiwala. In Ephesians 8 and 9, 2, 8 and 9, sabi ng Bible, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So sa ngayon sa Bible,
na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng faith, pananampalataya, hindi sa ating mga sarili. Let me say, kung halimbawa, pupunta ako lang kasi mabuti akong tao, kanino ako nagtitiwala? Hindi, mabuti akong tao. Pupunta ako lang kasi mabuti akong tao, kanino ako nagtitiwala? Sarili. Sa sarili. Sa sarili, kasi mabuti akong tao eh. Hindi ko na kailangan sa Jesus, mabuti ako eh. Nanunuhan nyo? Kung pupunta akong langit dahil ako yung nagsisi sa kahit kasalanan, kanino ako nagtitiwala? Sarili. Sa sarili. Pero sa akin sa Bible, ang kaligtasan is pananampalataya, hindi sa ating mga sarili. Nakaya nyo? Not of works. So hindi ko kinakailangan gumawa ng kung ano-anong bagay para pumunta ng langit. Hindi ko kinakailangan magbasa ng Bible para pumunta ng langit. Hindi ko kinakailangan mag-pray para pumunta ng langit. Hindi ko kinakailangan magsimba para pumunta ng langit. Dahil sa ngayon sa Bible, ang kaligtasan pananampalataya. That makes sense? Is that easy? Is that good news? Hindi easy? Magtitiwala ka lang sa Panginoon Jesus para pumunta ng langit? Is that easy? Is that good news? Ha? Hindi? Oo, hindi. Yes, right? Mabuting balita kasi madali lang pumunta ng langit. Magtitiwala ka lang sa Panginoon Jesus. Nakuha niya? Opo. Okay. Now, here's the thing. Sangayon sa Bible, ng kaligtasan ay regalo. Sabi ng Bible, it is the gift of God. So let me say this. Halimbawa, Pogi, regalo ko sa ito ang Bible. Pengin 100. Matatawag mo siyang regalo. Bakit? Kasi May bayad. Oo, ang regalo walang bayad. Regalo ko sa ito pero kinakailangan mo linisin yung bahay namin. Is that a gift? Regalo ko pero kinakailangan mo linisin yung bahay? Is that a gift? Regalo ba yan? Kung merong kapalit? Anong definition ng regalo? Libre. Tama? Di ba ang regalo libre? Walang bayad, walang kapalit. Now, ang Diyos may regalo, kaligtasan. Sasabihin ba ng Diyos, regalo ko sa ito pero kinakailangan mo maging mabuti? Regalo ba yan? Pero kinakailangan mo maging mabuti? Is that a gift? Regalo, pero kinakailangan mo maging mabuti? Parang may kapalit. Kailangan Ha? Let's say, regalo ko sa inyo ito, pero kinakailangan nyo maging mabuti. May kapalit o libre? Pero kinakailangan mo maging mabait? May kapalit ba o wala? Ulitin ko, ang regalo, may bayad o wala? wala. Ang regalo ba may kapalit? Wala. Wala. Kung regalo ko sa inyo ito, buhay na walang hanggan. Sabi ng Panginoon, buhay na walang hanggan, may regalo ako sa inyo, pero kinakailangan nyo maging mabait. Is that a gift? Hindi. Bakit? Kasi ang regalo, walang kapalit. Ano niya? So, ang regalo ng Diyos, sa ngayon sa Bible in Romans 6:23, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, ang regalo ng Diyos is buhay na walang hanggan. No, makinig maigi. Once nagtiwala kayo sa Panginoong Jesus sa inyong buong puso, siya namatay, nilibing muling na buhay, bibigyan kayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Tandaan, walang kapalit, walang bayad. Kaya nga hindi ko kinakailangan maging mabuti para pumunta ng langit. Ang kinakailangan ko lang gawin is magtiwala. Tama? Good? Okay. So, hindi ko kinakailangan maging mabait para pumunta ng langit. Kailangan ko gawin is magtiwala. Nakuha? Nakuha niya? Okay. Now, ang regalo ng Diyos is buhay na walang hanggan. Pag sinabing buhay na walang hanggan, may katapusan? Walang hanggan man. Forever. So, let's say, binigyan kayo ng Diyos ng regalo, buhay na walang hanggan. And then, nagkasala kayo kinabukasan. Babawiin ba ng Diyos sa inyo yung buhay na walang hanggan? Binabawi ba ang regalo? Hindi. So, kahit ako'y magkasala laban sa Diyos, basta't meron akong buhay na walang hanggan, saan ako pupunta? Langit, impyerno. Saan? Kung meron akong buhay na walang hanggan, saan ako pupunta? Sa langit. Bakit? Kasi nga meron akong buhay na walang hanggan. Ang taong walang buhay na walang hanggan sa impyerno, dahil ang impyerno is walang hanggang kamatayan. Nakuha? Okay. So, kung meron akong buhay na walang hanggan, saan ako pupunta? Langit. Now, here's the thing. What if nagkasala ako bukas?
babawiin ba ng Diyos sa akin yung regalo niya na buhay na walang hanggan? Binabawi bang regalo? Hindi po. No, sinungaling ba Diyos? No, ibig sabihin, anumang gawin ko, ligtas na ako. Meron na akong buhay na walang hanggan. So, ang Bible nagtuturo that once you're saved, you're always saved. So, ang kaligtasan is pang walang hanggan. Now, hindi ko kayo tuturo ang gumawa ng masama. Pupunta na akong langit. Kakasala na ako. No. Hindi ko kayo tuturuan gumawa ng kasalanan. Okay? Kasi ang kaligtasan is forever. Parang ganito. In John 1:12, sabi ng Bible, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So, sa kanya sa Bible, once you believe, magiging anak ka ng Diyos. Na sino dito may magulang? Lahat, right? Now, kapag ako'y naging masamang anak sa aking tatay, tatay ko pa rin ba siya? Kapag gumawa ako ng krimen, tatay ko pa rin ba siya? Yes. What if pumatay ako ng tao, tatay ko pa rin ba siya? Yes. What if nagpakamatay ako, tatay ko pa rin ba siya? Yes. So anumang gawin ko kasalanan, tatay ko siya. Nasa nga sa John 1:12, once you believe sa Panginoong Yesus, is magiging anak ka ng Diyos. So kung siya aking ama, ako yung kanyang anak, at anumang kasalanan ko, anak pa rin ako ng Diyos. Tama? Pero, anong ginagawa ng mga magulang kapag ang anak nagkasala? Pinapalo, pinaparusahan, pinapagalitan. Now, makinig maigi. Papaluin ako ng Diyos dito sa lupa pag ako nagkasala. Dahil anak niya ako. Pero never niya ako papurusahan sa impyerno. Dahil walang mapagmahal na ama ang susunugin ng kanyang anak sa apoy. Tama? So, once you're saved, you're always saved. Nakuha niyo? Naintindihan niyo? So, kanina tinanong ko kayo kung pupunta kayo langit, sabi niyo hindi niyo alam. Right? And sabi niyo maging mabuti, gumawa ng magsis na kasalanan. Pero, nakita niyo na ang kaligtasan is madali lang. Tama? Now, so, naniniwala kayo na kayo makasalanan. At dahil sa ating kasalanan, we deserve hell. Right? Now, anong ginawa ni Jesus? Siya'y namatay, nilibing at muling nabuhay. Ano yung kinakailangan niyong gawin para pumunta lang? Magtiwala. Pero, magtiwala sa bahay? O magtiwala lang? Yung totoo? Magtiwala lang. Okay. So, once you believe, bibigyan ka ng Diyos ng regalo. Ano yung regalo ng Diyos? Buhay na walang hanggan. Okay. So, once na meron kayong buhay na walang hanggan, pwede bang mawala yun kapag nagkasala? No. Once you're saved, you're always saved. And once nagtiwala ka, magiging anak ka na ng Panginoon, ng Diyos. Right? At kung anak ka ng Diyos, anak ka ng Diyos for. So, kahit anong kasalanan ko, anak pa rin ako ng Diyos forever. So, saan pa rin ako pupunta pag namatay? Langit. Ano mang kasalanan. Pero, tandaan niyo, papaluin tayo ng Diyos sa lupa pag tayo nagkasala. Pero never niya tayo paparusahan sa. Because once you're saved, you're always saved. Alright? Naintindihan? Opo. Yung totoo, naintindihan niya? Opo. Okay, so anong dapat nyo gawin? Anong kinakailang gawin para pumunta lang? Tiwala. Tiwala. Ano mas tiwala, may regalo. Ano yung regalo? Buhay na walang. Once you believe, meron kayong buhay na walang hanggan, saan na kayo pupunta pag namatay? Sa langit. Pwede bang mawala yung buhay na walang hanggan? No. And then, what if nagkasala? Babawiin pa na siya sa regalo? No. Once saved, always saved. Pero tandaan nyo, papaluin tayo ng dito sa lupa. Pero hindi niya tayo papurusahan. Good news? Parang hindi. Good. Good news, right? Madaling pumunta na lang. Tama? Opo. Okay. Now, so do you believe that? Yes. Do you believe na sa tanging pananampalataya sa Panginoon kayo pupunta ng langit? Do you believe that? Okay. If you believe that, sangayon sa Bible, ang sino mang tumawag sa ngalan ng Panginoon ay maliligtas. So, ang gawin natin is this. Manalangin tayo. Hingin natin sa Diyos yung buhay na walang hanggan. Hindi to magic word. Kasi kahit mag-pray kayo na mag-pray, kung hindi kayo nagtitiwala sa Panginoon Jesus, you will not get saved. Okay? So let's pray. Sundan nyo lang ako. Alright? So let's pray. Sabihin nyo, Panginoon, salamat po. Salamat. Nalaman ko na ako'y mahal mo. Na ako'y mahal. Iligtas niyo po ako sa impyerno. Matawarin sa aking mga kasalanan. Bigyan niyo po ako ng buhay na walang hanggan. Na buhay na walang hanggan. Ako po'y nagtitiwala lamang Ako'y nagtitiwala. sa Panginoong Jesus na siya'y namatay, Siya'y namatay. nilibing, at muling nabuhay para sa aking kaligtasan. Para sa kaligtasan. Maraming salamat Maraming salamat po. sa pangalan ng Panginoong Jesus.
Amen. So you believe that? Yes. So if you die today, saan na kayo pupunta? 100%? Yes. Bakit? Dahil ba mabuti kayong tao? Bakit kayo pupunta lang? Pagtiwala. Because nagtiwala. And when you, dahil kayo nagtiwala, ngayon din, meron na kayong regalo. Ano yung regalo ng Diyos? Pwedeng mawala forever. What if nagkasala? Pero ano gagawin ng Diyos? Papaluin niyo sa lupa. Pero, never paparusahan. Alright, good job. Thank you so much. Now here's the thing. Kayo ay pupunta na lang. How about your family? Pwede naman Hindi niya sure. yung- Pwede i-share. Yes, okay. So, share natin. Tama? So,